Amen. Awit 47 verse 1. Come everyone, clap your hands, shout to God with joyful praise. Hallelujah. Shout to God. Hallelujah. Oh, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sabay-sabay po tayo pumalakpak sa Panginoon. Hallelujah. Oh, how great is the Lord God Almighty. Great is the Lord God Almighty. Oh, great is the Lord. Great is the Lord on high. Right now His throne is and we cry out highest praise. Praise the Lord God Almighty. Praise the Lord on high. The prayer of His throne fills the temple, and we cry out highest praise. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Lift up your hands, open the door, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your hands, open the door, let the King of glory come in, and forever be our God. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, praise the Lord on high. Let all the earth bow before you. Oh, holy Lord, Lord of all. Lift up your hands, open the door, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your hands, open the door, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your hands, open the door, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your hands, open the door, let the King of glory come in, and forever be our God. And forever be our God. And forever be our God. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my
2 Corinthians chapter 5. Okay. Verse 15 to 19. Sinidid, 2 Corinthians chapter 5, verse 15 to 19. And He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. 16. So from now on, we regard no one from a worldly point of view. Though we once regarded Christ in this way, we do so no longer. 17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. All this is from God, verse 18, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin against them. And He has committed to us the message of reconciliation. So, glory to God. Hallelujah. Dayawon ang Diyos. Yan ang kaorasan. So, Christian word, universal Christian word, yan na, or mga Krisyano, in atohan morning, o tawagin nila, pagkabido, kay mamamatay na lawat ang Ginoo. Ang Ginoo. But, ang kamatuoran, marang kita hiningatanan nga ang Ginoo, once laya, o sa lakabisis na matay, para kalwason ang natanan. Ngan, ang pagkasunod dito is, ang paghahati na niya. So, ang atong Ginoo yan na buhi-buhian, is alive forevermore. Ngan, napakaupay nga, i-celebrate natin ang iyaging buhat dito sa cross. So once again, as in verse 15, and He died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Dara naman tayo Jesus para ang tanan ay dapat mabuhi. Di rin para niya kalugarin, kundi para haiya nga namatay para haaton. So, natin kinabuhi dedicated na, consecrated, committed na kita haaton Diyos. Aman ni priority permi naton ang matag-adlaw to glorify God. Amen? And verse 16, nasindited. So, from now on, we regard no one from worldly point of view. Meaning mga kabugtuan, bayaan na natin ang pananawon mga kalibutanon. Kundi ang aton point of view, ang aton focus, ang aton pananaw, ang aton mga visions, mga plano, and diri na parehas ang mga tao nga diri pa nalamragan meaning ng pagkamatay ni Kristo dito ang cross. So, dapat mga tao nga pag mahaling adlaw, so lagi na amula ang paghinungdom, amula ang pagpamalandong. Tapos yung panganin o sa nga magbuwali na pagka-hipokrito ko nga o sa katuwid kakausa lang magpapakabaraan, pero kauban na sa lakadlaw, mabalik na ng mga liko nga binuhatan, balik ng mga bisyo nga panadlaw-daw yung bubuhat, makahipokrito ng mga pagkinabuhi. You know? So, ang kinabuhi nga ng Kristo, kada adlaw dapat matalikod hanggang tanan ng kalikuan, kundi di Kristo ang aton pagkaalurakan. So, sinida, di kang hiton nga namatay ni Kristo para haaton,
iba na ang aton point of view. Diri na parehas ang mga tao nga diri nalamragan han kamatuoran kung kano namatay Jesus sa cross. Warin ha ato ng mga human traditions or worldly traditions. Tanan nga ato mga decisions based na han pulong han Dios, based na han mga plano han Ginoo, based na o nakabase na han righteousness han aton Dios. Diri na kita na-influence mga negative or mga worldly na mga panhunahuna. Tama ba? At tinatawag na hadto ko no, disregard natin. Hadto kaupot kita ang mga tao nga nagsusuga dito. Pero yan na, dahil na adi na kita, maharap na kita, gintubos na kita natin Ginoo. So, nakalaya na kita ng human traditions, nakalaya na kita ng mga sulundano ng aton na magita naton na nakakagapos lugod ha aton. Sang linda mong tao din lugod nakatagamta man grasya ng hinayang Ginoo kay nagagapos man dito ang mga sulundano. So dili kailangan ng aton sundon and kung ano na ang planohan Dios. So nasa yung verse 16 naman yan, paragraph B, na sinili nga, though we once regarded Christ in this way, we do so now no longer. So ngayon, di rin na kita hinigtan itong mga point of view o mga pananaw nga sugat, mga hibaraw nga sugat. Ano nga, diri ngayon, sarig ang pulong ng Diyos. So tikang yan na, or tikang itong nalimragan kita, tanan nga aton basihan is dapat base na kung ano iyakan ng Ginoo katulad ng Diyos. So, iba na. Kaya nga na, verse 7, and therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Nandita nga na kita ng Kristo, nabago na kita. Ang aton, di rin nabago naton lawas, kasi pwede mabagot aton lawas, kaya pwede waray pa kita kinabuhi ng pagpangalagat, posible matambok kita o posible magkasa kita and then tumambok kita. So ganda ito ang pagbabago. Or nakakilala kita hatang Ginoo, itong panatbuhok tapos nagpusad na. So ganda ito na physical na kabaguhan. Pero in general, di rin talaga nababagot aton at aton physical na lawas. Pero nababago din ako nga rin ang sinisiring din ang point of view, ang aton mga panlantaw, ang aton pagtuo, ang aton mga panyakan, ang aton mga ginbubuhat. Pinahinay na naton disregard ang mga butang na nakakaharayo ngayon. Kasi amo ini nakakaulang para di kita mahidaot sa Dios. Ang mga human traditions or point of view. That's the reason why Christ died on the cross para kita magkamay freedom ng ma-reconnect kita ng Lord. Kasi pinaagyan kasalanan na harayo kita Ginoo nga ang kagustuhan ng tao nga bumalik sa Ginoo, damo niya ginbuhat, lagay mo yan mga religion, mga practices, lagay mo yan mga kung ano nga iya remedyo para mahimaya niya ang Diyos sa iya personal na paagi, nga nakita ito ang Diyos. Pero kapag kita ang Diyos, hindi sapat dahil sabi nga, sabi nga dito, ang kabayaran ng kasalanan, mausagod guys, para mamatay. So, ang binubuhat ng tao para din niya maka-experience ng kamatayan, naghimuya yung mga ways or pamaagi. Kasi ito nag-sit up in religious practices, which is lalong naging makuri lugod. Kaya nahigtan lugod. Nahigtan yung mga traditions,
na dumugang kakuri, imbis na nagkukuri ng ani, hindi makuri pa. Kaya ginawahan Diyos, darahan niya pag-igugma, nag-sit up hiya and perfect na pamaagi. Amo na ito. Pinaagi kasi ginyakan ng Ginoo. Remember, kapag ginyakan ng Diyos, hindi na pwede bawion. No? Kaya pag sinabi, ang sinabi ng Diyos ay sinabi niya. Amen? Kaya sinabi ng Diyos na, di ba dito ha, Eden, ayaw ka mo pagkaon, ayaw ka mo pagsupak, ayaw ka mo pagkaon, ito nga, bungan ka ako, ikay kumaon nga ni ka mo. Actually, diri ang kasalanan dito ang pagkaon. Ang kasalanan dito ang pagsupak, ang sugo nga ayaw pagkaon. Okay? Diri ang kasalanan ng pagkaon, kundi ang pagsupak na ayaw pagkaon. Kuha naton? Kaya para may ito, kung usa ka nga anak, kasi ayaw pagkaon na ha, pagingkaon, okay, ano gingkaon mo? Di ba nasing akyain mo ayaw pagkaon na? Diri man, diri ka ginpapakaon. Siguro, italalagay lang sa tamang panahon, tamang oras, at pagkakataon na pagpakaon na imuhin mo. Kag-anak ko, ikaw na kag-anak. So, ang sala dito, diri ang pagkaon, kundi ang pagsupak, han, sugo. Okay? So, ako ito na nagyakan ng Ginoo na siya nga ayaw ka mo ito pagkaon kay mamamatay ka. Mamamatay ka mo. So, sumupak man, so, mamamatay. Ngayon, iba man ito ang sitwasyon kasi that time, panahon ni Adan at ni Eva, spiritual ang era kinabuhi. Magkasama. Sabay na nagkikinabuhi literal and physical and spiritual. Kaya mapapansin natin, face to face, nag-uos ang istorya ang Ginoo ng ni Adan. Nagkahampanghira. Face to face. Kasi, makakaatubag lang ang tawhan Diyos in a form of spiritual aspect or spiritual matters. Kaya doon, pag nag-aampo kita, nasunod kita in view or spiritual view. Di ba pag nag-aampo kita? Dili parehas yung makikistorya ka lang yung tao na casual. Nagkatuon mo, mag-ahampang ka mo, mag-istorya ka mo, yayak na mo ano mo tuyo. Pero pag ang Diyos na ano mo dadaopon, mag-iiba ka, ano mo form. Dili ano mo ano, kundi ano mo buot, ano mo hunahuna, ano mo kasing-kasing, ano mo kalag, iglilipat mo in spiritual form of you, di ba? So, anagon naging pamaagi, pag nag-ampog kita Ginoo, lingkod kita sa lugar, tapos mapiyog kita, or ibahaton, nagkantanay, nag-worship anay, until na ma-feel mo nga nag-activate na ani mo spirituality. Tama ba? So, pag worship ka na, tapos napiyong ka, kasi ang pagpiyong, di rin man ito niya balaod, alayin ba rin? So, ayan. Check. May battery ito ang tabag na po. Tabag na. Okay. So, ang pagpiyong di rin man niya balaod, pero directly what you have based in emotion, pero hadida na nagko-concentrate kita, mas nasisense naton ang pagiging spiritual. Tama ba? Na higher ang aton spiritual level, nga nafe-feel naton nga ang presence ng Lord, adaharanin na imo. Okay? So, diri naton makaka-istorya ang Ginoo kung diri kita maka-transform nagto ha spiritual point of view. Amo nga ni ito nga asin verse 16, so from now on we regard no one
from worldly point of view. So, ma-feel mo ang presence ng Lord kung ang iyong point of view adinahan spiritual. Amen. Kasi God is a spirit. But nung panahon ni Adan, sabay yun. Panahon ni Adan. Handinhin mo ni Adan ng Diyos, physical, material, ika nga kuhan, tuna, iyagin form. Di kita maaram kung talagang ginuhugis pa niya ito o ginkadalat niya, pero sabi ang Bible, kumuha niya, ginkaptan niya, tapos iyagin forma. Di kita maaram kung ginkadalat na tuna, tapos minsiring, tapos magintawo na. Ang magintawo na, ang maging sugad na ni Tsura, may kamot, may tiir, may makamay. Pero hindi kita maaram. Or talagang ginhugisan pa ang Ginoo. Pero ang klaro din, nasiring ang Bible, kumuha hiyahin tuna, clay, tapos iyagin form, tapos ang naporma na, iyagin hoy panhangin ng hawa. So, physical and spiritual. Kaya na siya ang English Bible, na siya have breathed, iyagin ginhawaan, ginhoy pan, ang tao ay Adan, tapos nabuhi ni Adan. Kaya, ang kinabuhi ni Adan, before ang kasalanan, sabay na nagkakamay na function ang iya spiritual nga ang iya physical na lawas na pagkatao, diba? Okay. So, dinahan na kasalanan ang tao nag-separate ang spiritual ang nganhan physical. So, nagpadayo ang physical pero ang spiritual na kanila. Ngayon, para ma-restore ang pagiging dual ang tao, kailangan maging magkamayadahiyahin consciousness about spiritual. So, dili siya mag-conscious, spiritually conscious, without intervention ng Spirit. It is the Holy Spirit. Ako na to? So, we need the Holy Spirit. Kaya nga niyan, pag-abot ni Jesus, noong panahon ng Old Testament, yung Holy Spirit naulpot ng mga propeta. Most of the time, ang mga propeta ang nakaka-encounter ng Holy Spirit. Nga ng mga anghel. Tapos, ang mga mulupyo, gini-istoryahan na lang ang mga propeta. Kasi di rin pwede magka-istorya ang tao ng Diyos. Kasi God is holy in the Spirit. Ang tao, nahibulag man niya Ginoo daghang pagkasalapihan ng Adam, nagkinabuhi as human, as physical being. So nawarayan niya in contact na Diyos, nawarayan niya in contact ng Spirit. Nakuha na doon? Kasi separated niya, na-disconnect, so nawarayan niya in contact. So he was not able to contact the Holy Spirit. So ang ginawa ng Diyos, He sent His angel, kasi ang angel is spiritual being, heavenly being. So ngayon, hindi pa rin makadirekta ang Spirit ng tuhanyungan ng tao. So, nag-appoint ang Diyos, pumili hiyain mga, sa tingin ng Diyos, papasa sa kanyang standard ng mga propeta para makakontak between physical or human and the Spirit. So, angel, anghel, nga ng prophet, dito yung nagkagamian dahil connection, conversation. So, ang trabaho ng propeta, mag-receive ang revelation ng Diyos nga i-relay naman, i-echo naman ng Tuhan katawan ng Diyos. Nga, nag-exist ito for many years, thousand years. But nakita ang Diyos nga it's not, hindi sapat na ganun lang. Kasi gastuhan Diyos, direkta iya mangungusap ng Tuhan tao personally. Kasi may ang nangyayari, ang message relay, diri eksakto ang message nga naabot nga to an intended person. Okay? Nakuha niyo? Diba? Kailangan mga games or mga message relay nga makatarawa. Labi na kung napulo na ang nagpapasapasa. Kaya pag abot nga to, or iba na ang action, iba na ang meaning. Iba na ang word, iba na ang, siyempre nag-iba ang word, nag-iba ang meaning, iba na ang action. So, amo itong rason, ang tao lalong napalayo sa Diyos.
nung yung mga propita pa lang, yung nakaka-receive na revelation from God. Lalong naging worse, lalong naging mahirap sa tao na mapalapit sa Diyos. Nag-set up rin mga reliyon, lalong napalayo. Napunta sa revolto, napunta sa satanismo, napuntahan nangyatuhan mga punuhan kahoy, ang mga anyong tubig na nag-form in image, naging Diyos. Mga hangin nga, mga dampog na nag-form in image, naging Diyos. Lalong naging worse. Dahil sa, waray kontak disconnected. Di ba, ang hirap na waray ka connection, waray signal, di ba? Pag waray signal, napakahirap. Waray ka connection, di mo makontak, di mo malaman kung ano nangyayari. Nag-imagine ka na, siguro, di pa kanina yan na, ano sa naman, naghihinulat, ano mo reply na, ano, matuloy ba ako? So, waray pagkakaansyan, communication. So, ganito na hinakuhan, kautod, spirituality ng tao. Kasi nung una, balikan ko, double function ng tao. Dual, spiritual and physical ng panahon ni Adan. Face-to-face, conversation sa Panginoon. Siguro kung may kape na noon, kung nagkakape na si Adan noon, at kung ang Diyos, halimbawa, nagkakape, siguro, hatong na panahon, bangin nalin ko din rin sa ngalamisa na nagkakape. Kung uso na ang kape, halimbawa na. Di ba? Face-to-face, naghahampang hirap. Ngan waray boundary. Pero pag sulod ng kasalanan, nagkamay-ada boundary, namatay ang connection. Yung sinasabi doon na mamamatay kayo pag kumain kayo noon, nangyari yun. Sabi ng iba, hindi naman namatay, kaya nga nag-anak pahiadan na ang sangadahatan, naging tao tayo. So, malabas na sinungaling ang Diyos. No, hindi sinungaling ang Diyos. Totoong sinabi ng Diyos, mamamatay yung ating connection. Mapansin niyo, yung term na ginagamit ng mga turongbon or bisa ng cellphone, ang term na ginagamit nila, off or cut off or shut down. Di ba? Sabihin ma-shut down, mapalong ang communication. So, totoo sinabi ng Diyos, once na kumaon ka mo ito, mapapalong, mauutod, makakat or dead signal. Ang tawag ito pag may signal, dead spot. Dead signal. Waray connection, waray communication. So pag waray communication, ang hirap. Di ba pag may calamity, waray communication, di mo alam kung buhay pa, hindi mo, halimbawa, luminog na waray signal. Hindi mo bugto, mo asawa, mo anak, mo nanay, mo tatay, ato Manila, luminog dito. Tapos, nababalitaan mo na mo namatay. Tawag ka, out of coverage, no connection, maray. Hindi mo alam kung buhay pa. Hindi mo alam kung napiulan, nasamakan, bully, kung may kinakaroon. So, maray. Ganon ang nangyari sa tao. Nawalay sa Diyos, nautod ang communication nang pumasok ang kasalanan. Kaya, naging lalong lumala. Naging mong reliyon, naging mong lagawan, naging mong pamaagi, mga rituals, dahon pinagbawal, bawal manilbig, bawal kumarigo yung biyernes, bawal maglaba, bawal mag-shampoo, bawal magsipilyo. Lahat na lang pinagbawal para lang mapalapit sa Panginoon. Pero ang totoo, lalong lumala ang sitwasyon. Dahil hindi ka nila alam. Diba? Parehas ito kung sa nabutang, may naka-TV. Ngayon, naruba ang TV, gusto mong, di ka man maarang mag-ayad, inalikot, imbis nga butilan ruba, dalang pangalikot mo, kung di ka maarang, lalong lumala. Ganun ang nangyari sa buhay ng tao. Dahil hindi naman niya alam paano babalik sa Diyos eh. So gumawa siya ng paagi. Naging mo na yan mga troubleshooting. Pero dahil sa kagagawa ng troubleshooting, lumaki ang sira. Kaya sinabi ng Lord, papadala natin. Kailangan may magliligtas. Ito na yung conclusion. At si Kristo ay bababa, malusad para kalusan ang kalibutan. Yan, dumating na nga ang Diyos. Si Kristo ginraise ang cross na
Amo na inasin to once and for all. Isang beses lang kailangan. Hindi na once a year. Hindi mo na magsinubad-subad para magsinubad-subaron. Ano? May kagabi, paano mo kumaturo, mag-alauna, may nagkintit ang video nga magkatarawa na 5 kairo man hindi. Kasi damon comments kasi may nagpipilitin siya na nagbibideo, nagsisinayaw yung TikTok. Pero hindi nila maganda likod. Tapos damon mga nagko-comment nga, kasi liwat, parehas liwat nga pagtuo. Ibanggit mga ni. Siniya pagtalampasan man inihaaton ng mga quote-unquote katoliko, di rin man dapat sugad ko dito pag pinitin siya. Oo. So, same pareha sila nga, no? Pagtalapas ko na hindi kay ginihimo na lang ko nga uyas o video content na lang ko na ini nga pagpinitin siya. Which is, asya naman nasing man ako. Kasi, dapat kasi itong ito, para hindi na pag sinugal-sugaw, nahimo na lalugod nga negosyo. Kaya ako makita, pag mag-TikTok ka dida, mas damo mat nagkikita. Nga na-observeran ko, pag mga religious issue, ang i-post, kardamot likers, kardamot comment. Pag mga maglaw ay nga bagay, kardamot, mas kumikita. Kaya nga di na naman naging nabating ang nakitan nga video nga nasiring. Bantayin niyo yung mga anak ng mga kababayan. Kamu mga babae ha? Kasi para daw mo nila follower, maihila, bibidyohan nila bubot, na hubo. Bibidyohan ang atubangan, bubutan ng lahing palad. Kaya mas na mo nagkikita. Kaya mo ano ba naman di ba? Kaya kamu pag-ingat ka mo, ngayon mga video, TikTok, nag-irit ba upay? Kasi wahay na kita ito, ginbayaan na nato dito kasi ama ito ang napapahama ng mga pananawon. Tinatawag ang worldly point of view. Intindihan? So, tika nga na, pwede ka mo mag-TikTok in a form na naghihimaya ang Ginoo. Pero di rin na-exploit ang iyong pagkatao. Okay? Hindi mo kailangan nubunan niyo mo underwear para na dumamon niyo follower. Kaya mo nga niya, yung doble ang sulot, dida, kay masilang bahagi yan eh. Di rin laging sarwalan, yung pantihan pa. Para di rin siya malabtan. Kaya exclusive ito para hindi mo magiging asawa. Tapos ikaw, bibidyohan mo pa, tapos iksisin mo pa internet. Maraman ako di ka mo nagbubuhat dito, pero warning ini. Kasi damot tukso. Diba? O firan ka mo ni dollar. Takay wari ka mo kwarta, yung Pinas nga wari pinapalitin sura. Ano man? Dapat offer. Pero di ka maaram, ato ka na, pinagpipistahan ka na dito. Tapos may babaruan, nag-viral na. Magre-reklamo ang pulis, hinkuan. Ano pat nga lang cyber, libel, cybercrime. Pero ang rason nga, nasinida, do not be confirmed to the pattern of this word. Ayan ito mo pagsubad-subad hindi kalibutan. In verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. So, bago na tayo. So, reconnect na tayo sa Panginoon. Bumalik na tayo sa dual person. Ano yung dual person? Kanina, Adan, na dumayon, dual person. Nung nagkasala si Adan, naging single person na siya. Naging human, ordinary human. Diba? So, pag-awag ni Jesus, kasama yung Holy Spirit, na-restore aton yung communication sa Diyos through Jesus Christ. Kaya nasinira, verse 15, He died once and for all. So, ngayon, through the Holy Spirit, we receive Jesus Christ and the Holy Spirit, na-restore na aton yung dual person. We are now physical body and may dala tayo spiritual personality. Kaya nakakapag-pray na kita. Kaya nakaka-feel na kita na may gahom ang Diyos sa aton. Diba?
Naabat na naton. Pag nagkanta kita, di rin na ito nagkakanta ka lang na parang nagbibidyoke. Naabat ka imo kasing-kasing nga may ada power nga nasulod na imo. May naabat ka nga may ada na babago imo. Naabat ka nga may ada ka mabugat na nabuhat, pero naabat ka nagkakamayadan ka pa sa iluanan. Which is sa iba nga diri dual person, physical na, diri ito nila naabat. Kaya nga sila, ano nga na nila pagsimba, pagkukuhan, magtinuok, magmuingon, kasi may nakuligi pa. Kasi diri nila na-fulfill, kaya diri nila dual person. Physical na ito nila. Higita dinaging karawat nato ni Kristo, na-restore nato ng dual personality at spiritual. Nanakad to kan Adam, na nautan ng kasalanan, naging duktong, ginsumpay otro ni Kristo. Ang ginraise ang iya dito ha cross na nabanhaw iya otro. So na-restore nato ang dual, pagiging dual. Sa diri ka na la ordinary nga Monica. May ka na Santa Monica. Monica ka na, santa ka ba? Yes, sabi ng Bible, we are sent. Tayo yung mga banal. Kaya doon natin mong aral. May santa ka na. May Monica ka. Yes, we are sent. Pinaging banal na tayo ng Panginoon. Amen? So, may doon natin ito. Therefore, if anyone in Christ, the new creation has come. Alin ba yung yun na yun? Yun. Yung spiritual na personality mo. Able to communicate to God. Able to receive God's revelation. Able to receive, able to identify the Holy Spirit. Able to learn, able to hear the revelation from the Holy Spirit. Amen. Yun ang rason na kung minsan naabat ka nga, diri mo inaanay buhaton, kaya din sasaway ka. Pero ha iba, diri tira naabat. Saglit pataka na iton. Kaya, bisan mali na, diri nila nakukontrol. Pero higita, bisan unanan mo pagkikabuhat, hinsayo, diri mo mabuhat-buhat. Kasi bubuhaton mo na lang, may nagkukontrol. Ang imo spiritual nga personality nga gin-restore ang Ginoo, pinaagi ka ni Kristo. Diba? Kaya nasa dito, wala nakita ko ng point of view, worldly point of view. Adi nakitahan Christ point na kita. Adi nakitahan way, Christ na connected na kita ha Ginoo, pinaagi kang Ginoo sa Kristo. Amo ito nga, this Holy Week, ito nga, Biyernes Santo, kung santo man ini nga Biyernes, amoy ni dapat ang mahinumduman ng tao. Na ang purpose ng kamatayon ni Jesus para i-restore ang namatay nga connection ng tao at ng Diyos. Nga nang namatay itong nga connection, kaya niya ka mang Ginoo, nga pag kumaan ka mo ito, mamamatay ka mo. So namatay, nangyari talaga yun. Kaya nawala yun yung contact, kaya balikan ko, ang mga propeta na lang, ang anghel na nag-istorya. Which is, pagyaya ka ng propeta at ang mga tao, iba na ang pagkakaintindi. Na iba lugod, na harayo lugod. Di ba? Kaya pag siring ni Moises, oy, Israelita, mga Israelites, simbahan niyo ang Ginoo nga buhi nga nagtalwas sa iyo ay Egypto. So, wala man sila idea kung ano, kay Moises malang maaram kung anong pagsimba, kung ano ang Ginoo. Ang Ginoo atira, nagkuhay ron bulawan, naghimoy na hinguya, or baka nga nati. Ginbukan nila dito ang stage, na nila giluhod-luhuran. Sakto ay Moises na ulit, ikang pagpasting, pagkita niya, nagluhod-luhod ang mga Israelita, hoy, pinangangano na nga ka mo! Kasi nga message relay. Tikang han Diyos, insugo ang anghel, gadto kang Moises. Pagkadto kang Moises, gadto kang Aaron, nanguhahin mga elders, ng mga pinunuhan mga tribo, ang 12 tribes. Pagkadto ang mga 12 tribes, may dahil ng mga personal interest, imbis nga niyayak mo, ng sugo, alyakan ni Moises, natikang ng anghel, natikang ng Ginoo, takay maraot ang buot nila kang Moises, iba na ang ginyayakan ng mga tao. Kasi gusto nila, hiraan kinalaon.
Kay magyakan nga ni Hernanda matuuran na yakan ni Moises, kay Moises man ang kinikilala. Di ba? Amo ito't mga tao, ng mga rebellious spirit. Di ko naman katotohanan, diri kailangan ang ira. Kasi may dahil mga personal interest. Kung anong tugon na singa na iyakan, hira man ang papapisilunggan. So, ang ira na lang. So, pag-abot ang tao, mas lalo, mas umira, mas napalayo sa Panginoon. Kaya haton dito, at aton mga iging haton, direkta, kung ano revelation ng Diyos, pinaagyan ko lang ang Diyos ng Bible, direkta nga dahil iglinit lang namon kamo. Di ba, daton Bible study? O ano, di ba, babasahon natin, tapos nga na, sige, pamalandungin natin madali. Ano ang sinasabi ng verse na ito para sa'yo? O ikaw na magyayakang kung ano sinasabi. Kasi gusto natin, direkta ka nga makakaintindi ang revelation ng Diyos. Pwede ako magwinali. Suga din amoy kahulugan. Ngayon kung humiyak ka, mahulat ka lahat kahulugan at pag-iyan na kanon. Pag di ka magbabible study, salit ka, damot, nawawara, itama nga dalan. Ngayon nagtuhan, balik ko nga dalan, may tuwad nga dalan, may hiwi nga dalan, may dating dalan, may bagong daan. Pero naman ako na ang daan. Ako ang maganda. Yes, repeated ma. Di ba? May na naman dadaan kayo sa ibabaw ng aking bangkay. Meron naman, mabangkay ka na lang din, di kayo tiagin. So, mas gusto natin ang spiritual point of view, direct na communicate natin. Amen. So, napaka-importante. May nga, kagabi, nag-decide ako, di ba? Wala mong kinaplano mo magsugad din. Kailangan, kaysa naman pinangalingkod na lang kita, kailangan. At least yan, sigurado ako, may ka mo natutunan. Amen? Yung reconnection, yung dual person na nautod, naging single, ganyan na, through Jesus Christ, na-reconnect kita, na-restore ha ato ng dual person. May dala kita, Holy Spirit, spiritual nga, kinaiya ka pagkatawo, dili ka nala ordinary, kundi dual ka na ngayon. Para ka ng si Adan, before pa yung kasalanan. Amen? Yes. Hallelujah. So, naintindihan natin, itong kahulugan, pagkamatay ni Kristo dito ha cross. So, dili lang itong ginraisan dito ha cross kay mahal nga adlaw. Dili lang itong ginraisan ha cross kay itong kundi para ma-restore ang spiritual connection natin sa Panginoon. At hindi This is my renewal and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will see no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all and all. The joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here to guide me at Calvary.
no turning back. The cross before me, the road behind me, no turning back, no turning back. Hallelujah, let's worship Jesus. Sa simbahan natin Diyos. Yan ang adlaw, dapat bugos ng adlaw para lahat.